Good morning po mga kasanay. Bali, akyat tayo dito sa taas ngayon. Tingnan po natin yung proseso ng yung proseso ng pag waterproof natin ng mga parapet. Ito po medyo huli na po, nauna na po itong naproseso. So mayroon po sa taas na hindi pa po napoproseso, pakita ko rin po sa inyo. Bali ganito po ang mangyayari dyan mga sanay. Yan. Pagkatapos po nung na waterproof, ito po may waterproof na po ito. Ayun, hanggang kanto lang muna kasi ito po wala pa ito. Bali naka-skim coat na po yan mga kasanay. Hanggang doon. Lahat na po yan. Naproseso na po ng tulad nung ginagawa ngayon sa taas. Ayan po. Nandito po nga tayo ngayon sa third floor, yung parapet ng third floor. Mapapansin nyo mo mga kasanay, may kulay na po ito. Ayan, hanggang dito po. Ayan. Pinauna lang po natin yan mga kasanay, pinatapos kasi kailangan ng kailangan ng kabitan ng aircon. So para hindi na po magkaabalahan, pinauna na po natin. May mga part lang naman po ng mga inuna dyan. May singit ko nga lang po mga kasanay. Ayun po. May mga gray na po yun. Si gray po yung magiging kulay ng wall nito. Smoke gray po yan. Ayan, napakagandang kulay. Ayan. Yung part lang po talaga ng paglalagyan ng aircon yung ating pinauna. So balik po tayo dun mga kasanay sa taas. At bali may isi-share pa po ako sa inyo doon sa tungkol sa pag waterproof. Yan. Bali itong floor mga kasanay, kung pansinin nyo, may mga kung titingnan nyo po parang may crack. Yan. Pero silyado na po yung ilalim niyan mga kasanay kasi ito topping na lang po itong nilagay natin. Topping. So, ang topping po natin mga kasanay, sinigurado natin na papunta doon sa pinakang gusto natin puntahan ng tubig dito po. Nakaklibi po yan dito. Papunta na po yan sa downspout. Ayan po. Isang direction lang po yan, puro papunta dyan ng tubig. Ganyan po ang ang paggawa natin ng waterproof sa mga ganitong roof deck. Kailangan po, kung hindi itatiles, itapping na po agad para hindi po siya nasusugatan. Kasi yung konting sugat lang po dito sa waterproof na to, at pag napasok ng tubig, pwede po siya maging cause ng paglobo at umpisa na rin po niyang itulak yung ating in-apply na waterproof. Ayan po, tulad yung mga kasanay, sa unang apply pa lang po yan. Pansinin nyo parang maputi pa siya. Ayan. Ibig sabihin po, hindi pa po siya tinamaan ng waterproof. Kaya kailangan pa po natin ulitin yan. Kasi kahit maliit pong ganyan, at napasok po ng tubig yan, magiging cause po ng paglubo at lalaki po yung damage niya. Pwede niya pong mapasok lahat at masira niyo po yung inyong waterproof. Pagdating naman po dito pala sa sa laylayan, papansinin niyo po, hindi na po nakarating yung hindi na po nakarating yung pipe ng waterproof dito. Okay lang naman po yan kasi nung waterproof po natin yung yung ating roof deck, mataas na po yung binigay natin dyan. Meron na po yan isang dangkal mula dito sa floor. So kahit na hindi na po ito makarating dito sa floor, tumagas man po siya o kung ano man, hindi na po siya makakarating doon sa hindi na po siya tatagas sa loob ng kabahayan kasi po may isang dangkal na tayong binigay dito na ayan po. May ganyan tayo kataas na mula pa ganyan sa floor na waterproof pa ganyan. So hindi po tayo prone sa tagas. Yun lamang po muna mga kasanay. Sana po nakapa po kayo ng konting impormasyon tungkol sa pag waterproof at sa pag skim coat natin. Ayan. Pero ang skim coat po na ginamit natin dito kasanay, muntik ko na pong makalimutan. Bali water resistant po ito. Magkaiba po yung skim coat na ginagamit na indoor tsaka outdoor. Water resistant po ang ginamit natin dito. May mga mabibili naman po. Orderin nyo lang po ng tamang pyesa yung paggagamitan kung indoor o outdoor. Pero parehas naman pong super fine. Yun lamang po mga kasanay. Yun lamang po muna ang aking mababahagi sa inyo sa umagang ito at sana po ay
lagi po kayong makapanood ng aming mga sinishare ng aming mga kasanay na na konting kasanayan sa paggawa ng sa larangan ng construction. Sari-sari po ang aming mga ginagawa. Mula po sa pag-tiles kung ano pa man. Lahat basta po may kinalaman po sa house building ay mayroon po kaming maibabahagi sa inyo. Hindi man po sabay-sabay, pero darating po ang panahon maibabahagi po namin sa inyo. Yun lamang po muli mga kasanay para sa araw na ito. Pansamantala po, paalam.